Housing Loan Series Number 4, Pag-ibig Requirements for OFW or OCW. Ito pong requirements na to para po sa mga ating contract worker, okay, na pumupunta po sa ibang bansa. Unang-una po dyan, copy of the latest job contract. Dapat po may job contract kayo na matatanggap from your employer kasi po hihingin po yan ng Pag-ibig. Pangalawa po, copy of OEC or Overseas Employment Certificate. Dapat po meron kayong employment certificate, ang nagbibigay po niyan ay ang employer, katunayan na kayo po ay nagtatrabaho dyan sa isang company or company nila. Pangatlo po is valid passport with 3 specimen signature. Kailangan po ng copy ng inyong passport with your 3 specimen signatures. Pang-apat po is your ICAMA or resident permit. Isasabit din po yan sa ating pong Pag-ibig requirement. Kasi po, isa rin po yan sa hinahanap ng ikaw po ay resident dyan. May permit ka ba for working visa? May permit ka ba for this one? So, kailangan po legal po tayo na nagtatrabaho sa ibang bansa. Panglima po, birth certificate or marriage contract. Dapat po naka-PSA certificate na po yan. Kasi po, isa po yan sa requirement din ni Pag-ibig na dapat po dumaan po sa ating pong PSA. Otherwise, meron din po tayo, if ever, kung kayo po ay widow, kailangan po ang death certificate ng inyong asawang babae or asawang lalaki. If applicable po, paghihingiin po yan, dapat po nakaredy na rin po kayo dyan at naka-PSA na din po yan. Next po is your proof of billing address. Kailangan po yan kasi po yan po yung padadalhan ni Pag-ibig ng inyong mga dokumento. For example, yung inyong pong mga dokumento na sign for Pag-ibig, statement of account, marami po. Lahat po, yan po ay kailangan kung saan po kayo nakatira or saang address po ninyo gustong ipadala ni Pag-ibig ang mga documents na galing po sa kanila. Next po is valid government issued ID. So, kailangan po tayo ay may government ID, at least 2 government ID na isasubmit po sa Pag-ibig. Okay, next po is the notarized SPA or authenticated SPA. Kailangan po yan. Lalo po kayo ay nasa ibang bansa, so kailangan nyo po na representative on your behalf na nandito po sa Pilipinas. Next po, kailangan din po is yung 3 pieces 1x1 ID picture, white background. So, kailangan po yan sa mga documents, ididikit po yan sa mga documents ni Pag-ibig. Next po is loyalty card or loyalty card plus with your latest ESAV. Ang ESAV po, dyan po makikita yung mga contribution nyo, yung virtual Pag-ibig na yan, records po ninyo kung kayo po ay may salary loan, calamity loan, housing loan na existing, yan po, kailangan po natin yan para isubmit din kay Pag-ibig. Kailangan po yan. Importante po ang ESAV para po sa mga mag-loan ng housing loan through Pag-ibig. Next po is TIN ID. So, of course, kung kayo po ay nagtatrabaho mapa dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, kailangan po natin ng TIN ID or TIN number. Okay? Next po is your calamity loan. Kailangan po natin ng statement dyan. If ever kayo po ay may loan through Pag-ibig, salary loan din po. Kailangan din po yan ng statement if ever may existing loan kayo. Or housing loan na existing din po na loan kay Pag-ibig, kailangan nyo po ng statement. So, kailangan po updated po lahat ng statement. Wala pong mga delinquent statement. Dapat po ang record nyo ay updated po ang payment. Diyan po nakabase si Pag-ibig kung kayo po ay i-grant ng housing loan. Yan pong mga requirements po na banggit natin, yan po ay mga requirements ni Pag-ibig kung tayo po ay OFW. Sana po makatulong sa mga may plano pong kumuha po ng house and lot. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa ibang bansa, ito pong mga listahan na to o ito pong nabanggit kong mga requirements na to ay one of the requirements o lahat po yan actually ay kailangan nyong i-submit or kailangan nyong i-prepare. See you po sa ating pong next housing loan series. Salamat po at God bless everyone.